Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ay ang Minister ng Federation of Tagalog-Speaking Dioceses Subcommittee on Liturgical Music at Parish Priest ng San Roque de San Paloc Parish. Narito po ang ating speaker para sa 500 Years of Christianity in the Philippines special sa topic na The State of Liturgical Music in the Philippines. Please welcome Father Leonilo Mangusad. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat at naimbitahan ako ng TV Maria para maibahagi sa inyo yung aking kaalaman tungkol sa musikang pangliturhiya, lalo na dito sa Pilipinas, at ang mga pinagdaanan nito. Maraming nagtatanong din sa akin kung sinabi nga daw ba ni San Agustin, St. Augustine of Hippo, ang katagang Qui bene cantat, bis orat. He who sings well, prays twice. Pero ang totoo niyan, nung aming sinaliksik, wala naman kaming nakita na sinabi niya noon. Ang sinabi lang niya ay cantare amantis est, o ang ibig sabihin, singing belongs to the one who loves, or singing is for lovers. Ibig sabihin, kung merong pag-ibig na nag-umuusbong sa inyong puso, madaling kumanta at naikakanta niyo ito. At dahil nakakakanta kayo, ibig sabihin sa pagdarasal at kinakanta, nagkakaroon ng pagdarasal na nagmumula sa puso, may pag-ibig na lumalabas na mumutawi sa labi. Kaya napakahalaga ang musika sa ating buhay. Paano bang sinasabi ng kahalagaan ng musika? Karamihan, marami nagsasabi sa atin. Ang universal language, ang international language ay English. At ang lahat ng tao nakukunawa ng English, pakikipagtalastasan sa isa't isa. Pero, ang stand namin mga musikero, music is the universal language. Bakit universal language ang musika? Kasi ang music bilang pamamaraan ng pagkipagtalastasan, hindi namimili ng una-una, kasarian. It transcends gender. Hindi namimili kung lalaki ka o babae ka. Ang musika, pag ginamit at pinakinggan, pareho. Pag pinakinggan ng lalaki, ganun din ang pakinig ng babae. Hindi lang yan. Music transcends the barrier of age. Hindi namimili ng edad ang musika. Kahit na bata ka o matanda ka na, ang tanggap mo sa musika, pareho rin. At hindi lang yan. Bukod siya, music transcends also the barriers of ethnicity or race. Hindi namimili kung ikaw'y Pilipino o Amerikano o Australiano o Europeano ka, o halimbawa, iba ang pangunawa ng taga-Maynila, taga-Visayas, taga-Cebu, o taga-Norte. Pare-pareho ang dating ng musika sa kanila. At ito bang nakakatuwa sa musika? Hindi lang tao ang nakakaunawa ng musika. Miski ang mga hayop nakakaunawa ng musika. May mga hayop na pag ito ay narinig, tumutugon sila. Tignan nyo, i-google nyo, miski sa YouTube. Merong mga hayop na pag nakapakinig ng musika, sumusunod sila, nakikinig sila, minsan nakikisayaw pa. At hindi lang hayop sa lupa, miski mga hayop sa tubig, may mga isda na naiimpluwensya ng musika. At ito pa, musika, nauunawaan din ng mga halaman. Lahat ng bagay na may buhay, katulad ng halaman, hayop at tao, nakikinabang sa musika. Ang musika, hindi lang tumitigil sa mga may buhay na nakikita. Miski mga hindi nakikita, tumutugon din sa musika. Hindi ko sinasabi mga multo, hindi ko sinasabi mga anito. Ang sinasabi ko tungkol sa ating liturhiya. Kung ating susuriin, meron dong bahagi na sinasabi na Eucharistic prayer sa ating liturhiya. Diba sinasabi, and so with the angels and archangels, with the thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as we acclaim. And then everybody sings, Holy, Holy, Holy. Ibig sabihin, miski mga anghel sa langit, merong musika. Hindi ko yan mapapatunayan dahil hindi naman ako nanggaling sa langit at bumalik sa lupa. Pero
kung ako naniniwala sa aking pananampalataya at sa ginagawa ko sa misa, alam ko na miski sa langit, merong musika. Sinabing lahat ng iyan, ang punto ko, ang musika isang napakahalagang pamamaraan para sa pakikipagtalastasan. Hindi lang sa kapwa-tao, kundi sa kabuuan ng nilalang ng Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga ng musika para gamitin natin sa simbahan at ito ay maging paraan sa ating evangelization, sa ating paraan para madala ang salita ng Diyos sa nakararaming tao. Kaya nga, napakahalagang balikan natin at tingnan natin ang pinangyarihan ng musika sa Pilipinas. Simulan natin siguro historical background ng musika sa Pilipinas. Noong mga unang 20 taon nang tayo'y nasakop ng mga dayuhan, lalo na yung mga Espanyol, ang mga Pilipino ay natuto ng gumawa at lumikha ng musika. Ang totoo dyan, may sarili tayong musika, pero dahil ang Kristyanismo, magiging Katoliko, ay dala ng mga banyaga sa atin, doon tayo nagsimulang gumawa ng mga musika para sa simbahan. Noon, ang mga musikang ginagawa ng mga Pilipino ay para doon sa kanilang tribu at sa kanilang ginagawang mga pamamaraang pagsamba sa anito. Ngayon, nung dumating ang mga dayuhan, mga unang 20 taon, nagsimulang matutunan ng mga Pilipino ang mga musika ng mga banyaga. Ito yung tinatawag natin ng mga motet, mga musika na ginawa nila Orlando de Lasso, Palestrina. Ito yung mga pinagkopyahan ng mga unang kompositor na Pilipino. Kaya nung ika-19 na siglo, 19th century, merong mga Pilipinong kompositor na natuto magsulat ng musika na mga pangalan ay Marcelo Adonay at saka Hernandez na unang gumawa ng mga musika na sa wikang Latin at hango sa estilo nila Palestrina at Orlando de Lasso. At dahil doon, nagsimula na tayong maglinang ng sarili nating pamamaraan ng expression ng music natin sa musika. Matapos noon, nagkaroon ng Vatican II. At sa Vatican II, doon sa Sacrosanctum Concilium 36.2, nagkaroon tayo ng pagkakataon para gamitin ang ating vernacular language, ang wikang katutubo sa ating liturhiya. At dahil nagkaroon tayo ng kakayahang gamitin ng katutubong wika, nagkaroon tayo ng pangangailangan na gamitin ang sarili nating pamamaraan ng musika. Dati, kung Tagalog o English ang ginagamit natin na wika sa liturhiya, gumagawa tayo ng mga musikang hango pa rin sa mga banyaga. Hanggang sa natutunan natin na ipasok yung sarili nating pamamaraan ng pag-express ng ating musika na nagmumula sa puso ng Pilipino. Sa mga bagong trend na ito, yung mga composition, nagsimulang pumasok sina Father Eduardo Ontiveros, mga Jesuita. Sila yung unang-unang gumawa. Sila yung mga tinatawag natin na unang lumikha ng mga musikang Tagalog at Pilipinong musika. Expression ng Filipino music sa ating Tagalog liturgy. Tapos, nagkaroon din si Sister Abejo, isang Belgian missionary, na si Father John Van Destin, na dati nagtuturo sa San Carlos Seminary, na mga musikang Tagalog ang ginagamit na teksto, pero musikang pang-Pilipino. Ginagamit na yung pamamaraan ng ekspresyon ng Pilipinong musika. Hindi na yung ginagaya yung banyaga, kundi yung sariling pamamaraan natin. Pero ito'y hango pa rin at base pa rin sa mga liturgical norms kung paano ginagamit ang musika. At dahil dito, hindi lang sa Manila nagkaroon ng ganitong pamamaraan, kundi sa buong Pilipinas, simula nung nagkaroon ng translation, pagsasaling salita ng liturhiya sa kanilang sariling wika, nagkaroon na sila ng pamamaraan ng musika na ginagamit ang dialekto o ang wika nila. Doon sa ibang bahagi ng Pilipinas, nagkaroon sina Sister Narcisa Fernandez sa Davao City at si Monsignor Rudy Villanueva ng Cebu City. Gumamit din sila ng mga musikang katutubo nila doon sa kanilang lugar para ma-express yung tipo ng pagsamba
sa musika na ginagamit ang teksto ng kanilang wika. Ngayon, dito naman sa Manila, naging malakas ang impluensya ng mga Benedictino sa San Beda. Sila yung gumawa ng mga reform ng liturgical music sa Pilipinas. Sila yung Our Lady of Montserrat na Abbey ng San Beda, kung saan gumawa sila ng mga awitin para sa kanilang prayers. Yung canonical hours nila, bawat dasal, nagkaroon ng musika na katutubo ang flavor. Local flavor, indigenous flavor. Kaya, nung ginawa ito ng mga 1980s na ganap ito, yung mga Benedictine monks, dahil sa nagkakaroon na sila ng tinatawag natin na practice sa kanilang abbey sa San Beda, at yung mga tao pumupunta ron para makidasal kasama nila, nakapag-isip ang mga Benedictine monks ng San Beda na magkaroon ng tinatawag natin ngayon na Easter Week Seminar para malinang at maturuan yung mga tao tungkol sa liturhiya at kasama na rito yung musika para sa liturhiya. Kaya nga, ginawa nila matapos ang Easter Sunday, yung Easter Octave, nagkaroon sila ng Holy Week Seminar. Holy Week Seminar, Easter Week Seminar, kung saan tinuturuan nila ang kahalagahan ng bawat bahagi ng liturhiya sa Holy Week, sa Easter Week, at sa iba-iba pang panahon. Hanggang sa dumating ang taon-taon na binibigay nila ito, dumating yung panahon na hindi lang Holy Week, hindi lang Easter binibigay nila, kasama doon yung Advent, kasama doon yung Christmas, kasama doon ordinary season, at yung iba pa mga sakramento. Mga liturhiya para sa patay, para sa paglilibing, para sa pag-iisang dibdib, kasal, para sa unang komunyon, pagbibinyag pa. Ito yung mga ginawa nilang liturhiya. At dahil may liturhiyang bago sa wikang katutubo, kinakailangan kakabot nito ay merong musika na magsusupplement para doon sa ginawa ng liturhiya. Kaya noon, nagkaroon ng mga seminar, bukod ang liturgy, bukod ang music. At sa music, dito nilinang yung mga aspiring composers. Naalala ko pa, noong 1986 na ginawa ito sa San Beda, merong paraan kung saan ang mga musikero ay nagsama-sama sa isang kwarto para pag-usapan yung kanilang mga nakasanayang ginagawa sa kanilang mga simbahan. Merong isang awitin na tuwang-tuwa ako dahil unang-una naming narinig yun na hindi pa nakasulat yung pyesa. At kinanta ng isang koro, habang kinakanta nila, ang ginawa ni Father Maramba, isinulat niya yung pyesa habang kinakanta nila. Inulit ng 2 beses at naisulat na doon sa blackboard, sa pisara, yung buong pyesa. Dahil ang sabi ng koro, wala silang pyesang dala, kinakanta nila ito ayon sa kanilang napakinggan sa mga Jesuita. Hulaan nyo kung ano yung kantang yun. Yung kantang mahal na mahal nyo, lagi nyo kinakanta at mahal nating lahat. Dahil ito'y isang napakagandang expression ng isang Pilipino mula sa puso. Ito yung kantang hindi kita malilimutan. Unang-una namin narinig yon sa San Beda at unang-una na rin karamihan ng mga musikero, hindi lang ng Maynila, kundi ng buong Luzon, yung awiting yon. Nung sinulat ni Father Maramba, kinopya naming lahat at simula nun, lahat na ng mga tao napakanabang. Hindi pa namin alam ang pinanggalingan ng awiting yon. Siguro mas pag-uusapan natin sa mga susunod pa na araw. Napakaganda nung experience na yun at lahat kami tuwang-tuwa kay Father Manuling Francisco. Hindi pa siya pari nun. Ang tawag lang nila Manuling Francisco. Pero nung nalaman namin siya sing seminarista, Manuel Francisco, tuwang-tuwa kami dahil meron na tayong bukod kay Hontiveros, meron na tayong mga bagong mga manlilikahan ng musika na tumatagos sa puso ng Pilipino at nagugustuhan ng Pilipino para iparamdam nila ang kanilang pananampalataya at pag-awit sa panalangin. Kaya nung nangyari ito, gumawa na ngayon ng maraming awitin, gumawa na ngayon ng tradisyon ang San Beda kung saan ang bawat musikero
ng bawat parokya, ng bawat bahagi ng Pilipinas, hindi lamang sa Luzon, miski sa Mindanao, miski sa Visayas, ay nagkakaroon ng pagkakataon para dalhin ang musika nila, ipakita, matignan kung merong mga kulang o merong dapat ayusin, at nagkaroon ng tatak na ito'y tama, parang nihil obstat, para magamit nila sa kanilang mga dioceses. Napakaganda yung nangyari nito kasi matapos yung mga ganitong taon na paglilinang sa musikero, nagkaroon na ng mga paglilimbag ng mga awitin. Pero ito'y 80s pa. Kung babalikan natin, bago nangyari itong mga 80s na ito, yung mga ginagawa noon, dinala ito sa San Beda para tignan kung gaano kaganda at gaano ka-effective. Nakakatuwa kasi kung meron mang pagbabagong ginawa at recommendations, napakaliit dahil isinasaalang-alang hindi lang basta-basta ang musika, hindi lang basta-basta yung lumika, yung kompositor, hindi lang basta-basta yung lengguwahe na ginamit, kundi isinasaalang-alang yung ating instructions on musicam sacram, instructions on the music for the sacred liturgy. Ito yung sa Vatican II documents kung saan nagbigay ng instructions ang Roma para sa paglinang natin sa musika sa bawat bansa na gumagawa ng musikang sarili. Hindi na tayo aasa sa ginagawang tradisyon noon, kundi pwede nating gawin ang sarili nating pamamaraan ng awitin sa liturhiya, pero sinusunod natin yung mga norms. May mga katangian dapat laman ang awitin. At dahil dito, nung pina-check nga ng mga kompositor, yung mga awitin nila, nakakatuwang tignan dahil nakikita nila yung mga pagkukulang na gagawa nila at tuwang-tuwa sila dahil mas napagaganda pa pala nila ang komposisyon nila nung malaman nila ang tama at saka dapat nilang iwasan. Kaya dahil dito, simula nung 1980s, naging very productive na ang ginagawa sa Manila, especially, na nagkaroon tuloy ng isang Institute of Liturgical Music na kung saan ang bawat musikero ay binibigyan ng pagkakataon na malinang ang kanyang talento para maging karapat-dapat siyang tagapagsilbi sa misa ng simbahan. Nakakatuwa kasi nung ginawa itong institute na ito, meron pa rin palang isang kasabay na institute na Asian Institute of Liturgical Music. Kaya hindi matawag na Institute of Liturgical Music, Archdiocesan Institute of Liturgical Music ang sa Manila kasi meron ng Asian Institute of Liturgical Music para sa mga non-Catholics. Kaya ginawa nila IML, Institute of Music for Liturgy, na ngayon tinatawag natin Institute of Music in the Liturgy. Yan yung nangyari doon sa pangalan ng institute kasi magkakapareho, baka mapagkamalan isa't isa. Nakakatuwa kasi ang ginagawa nila sa Asian Institute of Liturgical Music, nililing nila yung mga musika na ginagamit sa kani-kanilang mga simbahan o sambahan, sa kanilang mga relihiyon. At kung titignan natin ang ginagawa nila, malapit din yung ginagawa ng institute na ginawa dito sa Manila. Dahil ang ginagawa nila, base sa kanilang tradisyon ng musika sa kanilang bansa, ginagawa nila ng musika, gamit din ang kanilang mga wika, mararamdaman nyo na hindi lang yung musikang katutubo ang nagagamit, pero magandang fusion, pinagsama, musikang katutubo at saka yung musikang western, yung ginagamit na natutunan nila sa ibang bansa. Pero pag pinagsama, ibang klasing musika na ang sarap-sarap pakinggan dahil nararamdaman ng bawat isa ang kanilang pagsamba. Ito yung pamamaraan namin kung paano namin ibinibigay ang pagsamba namin sa Diyos. Hindi yung naririnig kong motet o yung dinarinig kong mga classical compositions ng Banyaga, kundi yung aking pamamaraan ng pagsamba sa musika. Kaya yung Institute of Liturgical Music, nung kumpara namin, halos pareho ang ginagamit na programa. Ang ginamit namin noon sa Institute of Music and Liturgy ay ang katutubo nating mga kompositor, katulad ni San Pedro,
Maestro Lucio San Pedro, si Eduardo Parungaw, si Lucrecia Casilag, si Hernani Cuenco. Ang mga kompositor na ito kilala na sa Pilipinas noong mga panahong yun, kaya minabuting isama sa institute ang mga komposisyon nila. Gumawa sila ng maraming komposisyon para sa liturhiya. Ang totoo niyan, kumpleto na ang mga musika natin para sa Mahal na Araw, para sa Muling Pagkabuhay, para sa Adbyento, paghahanda sa kapanganakan ni Jesus, at para sa Pasko, ang pagsilang ni Jesucristo. Kumpleto na yung 4 na panahon na yan para sa ating mga Pilipino. Nasa Tagalog at sa pamamaraang pang-Pilipinong musika. Nakakatuwa lang pakinggan kasi hindi purong Pilipino, merong expression na nakuha nila sa formal studies nila sa konserbatoryo o sa College of Music, pero ginamit nila yun para linangin yung kagandahan ng Pilipinong musika. Napakasarap pakinggan dahil nung sinisimulang naming tugtugin at aralin, yung mga tao, yung mga estudyante namin na nakikinig at nag-aaral nun, inuwi nila sa kanilang mga parokya at ginamit ng ginamit. Nakakatuwa kasi ang sinasabi nila, mas magandang pakinggan ang mga awiting to kaysa ng mga awiting banyaga. Totoo naman. Kasi mas dama ng Pilipino yung kinakanta nila. Isa sa mga gustong-gusto rin naming awitin noon na ginagamit din namin ay mga awitin mga Jesuita. Noon, ang mga nalilimbag pa lang naman ay yung kay Hontiveros, yan ang mga komposisyon na ginagamit namin, hanggang sa nagsimula ng magkaroon ng paglilimbag sina Aquino, sina Francisco, at sila ngayon ang mga dinadagdag din namin. Pero ang gusto naming mangyari doon sa institute ay turuan ang mga musikero ng simbahan para hindi lang matuto silang kumanta, matuto rin silang gumawa pa. Kasi noong mga panahong yun, noong 80s, konti pa lang ang mga musika natin sa simbahan katoliko sa Pilipinas. Mas mabuti pa ang Cebu at saka Visayas, meron na sila. Pero yung Tagalog, parang konti pa rin. Kaya ang ginawa namin sa institute, bukod sa pagsasanay para maging magaling kang miyembro ng koro, bukod sa pagsasanay para maging magaling kang tagatugtog ng organ at ng piano, at bukod sa pagsasanay na maging magaling kang tagakumpas at taga-areglo ng mga piyesa, tinuro din namin kung paano magagamit yung Musicam Sacram documents sa paglikha ng mga bagong awitin. Ginagamit yung katutubong musika natin. Maganda ang kinalabasan dahil nung una, pinipilit sa amin ipakanta yung Gregorian chant. Dahil doon naman ang galing lahat ang musika ng simbahan, Gregorian chant. At yung Gregorian chant, laging meron kaming inaaral, yung Misa de Angelis, ang pinipilit sa amin noon sa institute kasi ang sabi nila, ang Misa de Angelis alam ng buong mundo. Pag nagkakaroon ng misa ang buong mundo, Misa de Angelis ang inaawit. At napakaganda niyan kung ang bawat Pilipino marunong umawit ang Misa de Angelis para tuwing sila ay sasama at magkakaroon ng pagkakataon na mag-attend sa isang misa na international, kayang umawit ang Pilipino ng Misa de Angelis. Nakakatuwa dahil pagtitignan mo nga naman ang iba't ibang race, iba't ibang tao, ang mga Hapones, memorize ang Misa de Angelis, mga Katoliko. Huwag na natin pag-usapan mga Europeo kasi mga Europeans, alam nilang Misa de Angelis. Pero yung Asian countries, Malaysian, Catholics, memorize ang Misa de Angelis. Ang mga Korean, memorize ang Misa de Angelis. Kaya kung titignan natin, kung ikukumpara sa ating mga Pilipino, di hamak na mas malaki ang porsyento ng mga Katoliko sa Pilipinas kaysa sa kanila. Kaya't napakaganda kung alam natin ng Misa de Angelis. At dahil dito sa Misa de Angelis, natutunan ng bawat mag-aaral namin itong Misa de Angelis, similar naman daw nilang ipasok sa kanilang mga simbahan na Misa de Angelis. Nung una, ayaw ng mga tao. Pero nung napakinggan na nung tamang paraan ng pag-awit, nagustuhan hindi lang ng mga tao, miski na ng pura paroko. At ginagawa nila, nagkakaroon sila isang misa
sa buong linggo na nag-misa de Angelis, marami daw uma-attend nun. Maraming gusto yun. At ang sinabi nila, kasi kami, pagka meron kaming last day, parang graduation, naghahanap kami ng parokya kung saan kami kakanta ng mga natutunan namin mga pyesa at kung paano namin maipopropagate yung mga composition ng mga bagong composers namin. Tuwang-tuwa yung mga parokya nakakarinig ng kinakanta namin dahil ito yung nararamdaman nilang pamamaraan ng kanilang pagsamba sa awitin. Hindi na yung mga Spanish-inspired songs, English-inspired songs, ito purong Tagalog na malapit ang tunog sa Gregorian chant. Siguro magandang balik-tanawin ko, ano bang kahalagahan ng Gregorian chant? Bakit binabalik-balikan natin yan? Ito yung roots, kumbaga, ito yung ugat ng musika ng simbahan. Ang Gregorian chant ginawa, hindi ito umusbong bigla na Gregorian chant na lang. Kasi ang Gregorian chant ipinangalan kay San Gregorius Magnus, Saint Gregory the Great, kung saan siya naging papa noong 590 to 604 AD. Siya ang dahilan kung bakit tinawag itong Gregorian chant. Kahit nilinang niya ang Gregorian chant para gamitin ng buong simbahan. Noon kasi, meron ng chanting. Pero hindi pa Gregorian chant ang tawag. Plain chant or simple chant lang. Hindi yung napakakomplikadong musika ng Gregorian chant ang meron. Hindi pa nun uso ang Misa de Angelis. Simple lang. Pag kinakanta nila, minsan isang nota lang. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ganun lang kasimple. Pero ngayon, ang Misa de Angelis, napakarami ng nota. Ito ay bunga ng paglinang ni Gregorius Magnus or Pope Gregory I. Dahil sa ginawa niya, nagkaroon ngayon ng pagkakataon para pagandahin pa ang Gregorian chant na simpleng isang nota, dinagdagan ng mga nota. Ano nangyari? Dahil sa ginawa nilang pagdadagdag nota, inaral nila maigi kung ano ang ibig sabihin ng bawat nota sa bawat kataga ng salita. Ibig sabihin, ang bawat nota merong ekspresyon na nagmumula sa kaloob-looban ng tao. Bawat kombinasyon ng mga nota, merong ekspresyon na nanggagaling sa loob ng tao. Bawat isang buong piyesa is the ultimate expression of what one feels inside himself. Yun ang ginawa sa Gregorian chant. Kaya ang Gregorian chant, naging komplikado kung saan merong awitin pang Advent lang, merong mga awiting pang Christmas lang, merong mga awiting pang Lent lang, at merong mga awiting pang Easter lang. At meron din siyempre pang ordinary season at mga kapistahan. Ibig sabihin, ang bawat awitin ay akma at tumutugma sa bawat ginagawa sa liturhiya. Kasi ang liturhiya, siyempre, pagka-Advent, ang pinag-uusapan natin ay ang paghahanda sa pagsilang ni Jesus. Hindi natin pinag-uusapan ang muli siyang nabuhay, hindi natin pinag-uusapan ang kanyang mga mirakulo, hindi natin pinag-uusapan ang kanyang pagkamatay. Ang pinag-uusapan natin ang magandang paghahanda, ang masayang paghahanda sa pagdating ni Jesus. At ganun ang liturhiya, ang musikang kaakibat dapat nun ay ganun din ang pakiramdam na ibinibigay. Kaya dun sa Gregorian chant, inaral nilang maigi kung ano yung pinakamagandang kombinasyon ng mga nota na magpaparamdam sa mga nakikinig, sa mga umaawit at sa nagsisimba ng pakiramdam ng Advent, yung paghahanda. At dahil doon sa nangyaring yun, nagkaroon sila ng iba't ibang klase ng tinatawag namin na modes. M-O-D-E-S. Mode. Modal. Sa bagong panahon ngayon, ang ginagamit natin sa musika ay tinatawag na scalar or tonal. Ibig sabihin, pag sinabing tonal, merong tonal center na tinatawag na key of C, key of F, key of G. Yan ang ginagamit natin ngayon, panahon ngayon. Pero noon, kung babalikan na natin, ang Gregorian chant gumagamit ng modes. Modal tonality sila. Ibig sabihin, yung bawat mode, merong 8 modes na ginagamit. Yung bawat isa sa mga modes na yan, gagamitin yan para sa expression nung panahon. Kaya pagka-Adbyento,
merong specific mode na gagamitin para miski nakapikit ang tao, hindi nila nakikitang nangyayari, alam nila panahon ng Adbyento dahil nararamdaman ng tao yung Adbyento dun sa musika. Yun ang ginawa ni Gregory the Great or Pope Gregory the First, kaya naging tinatawag nating Gregorian chant. Sa madaling salita, ang Gregorian chant ay ang pinag-aralang paraan kung paano natin matutulungan ang liturhiya, ang teksto, para lalong ma-amplify, mapaganda pa ang pamamaraan ng pagsamba sa loob ng simbahan. Bawat teksto merong nakalagay na nota, bawat panahon may nakahandang mode, at bawat liturhiya may nakahandang awitin para iparamdam sa mga nananampalataya na nandoon kami. Nawala ito dahil doon sa pagsisimplify. No? Nawala yung modal, naging tonal, kaya key of C, F, G. Nakakatuwa para sa aming mga musikero na pag sinasabi nila, dahil simplified na nga, key, pag major key, C, F, G, A, masaya. Pag minor key, A minor, D minor, G minor, malungkot. Hindi ko sasabihin mali ang pangunawa ng tao, pero sasabihin kong hindi laging tama yung konsepto. Na pagka nasa major key ka masaya, nasa minor key ka malungkot. Ibig sabihin, lahat ng major key dapat masaya, lahat ng minor key malungkot. Kaya kung masaya ang pagdiriwang natin, Easter, dapat major key. Pag Pasko, major key. Pagka Lent, dapat minor key. Pero hindi dapat ganun eh. Hindi naman ganun ang modality na ginawa ng Gregorian chant. Yun yung nawala nung naging tonal tayo, nung hindi na tayo modal. Kasi, para patunayan ko sa inyo, dahil meron nakikipag-argumento sa akin, sige, kung sinasabi ninyo na ang major key masaya, kakantahin ko yung isang awitin na nasa major key, sabi niyo sa akin kung masaya kayo o malungkot. At pag kinanta ko na, nagtatawanan sila. Kasi ang kakantahin ko, syempre, yung paborito at yung kilala. Pag sinabi lang kakantahin, hindi kita malilimutan. Nasa major key ang awiting ito. Pero masaya ba kayo? Ang sinasabi na sa akin, hindi, Father. So, ibig sabihin, hindi tayo masaya sa major key. Hindi kailangang maging masaya kung major key. May mga pagkakataon na miski major key, malungkot pa rin. Tapos, sinabi ko naman, sige, sabi nyo, minor key. Dapat malungkot kasi minor key. Sige nga, kantahin natin ito. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiyawit. Anong key yan? Sabi na, Father, D minor. O di dapat malungkot. Ba't tayo kumakanta ng pamaskong malungkot? At nagtatawanan sila. Doon ko pinapatunayan na hindi dahil major key masaya, hindi minor key malungkot. Tama ang dating sa atin ng major masaya, ang minor malungkot. Pero hindi laging totoo yan. Bakit? Pinatunayan ng Gregorian chant na hindi lahat ng major masaya, hindi lahat ng minor malungkot. At hindi lahat ng major masaya lang dahil doon sa 8 modal scales na ginawa, 4 na masaya, 4 na malungkot. Ibig sabihin, iba-ibang level pa ng kasayahan, iba-ibang level ng kalungkutan meron ng Gregorian chant. Ito yung pinipilit natin kunin sa panahon natin ngayon. Kung matututunan natin ang kahalagahan ng paglikha sa paggamit ng ganitong klaseng ekspresyon ng musika, tatamaan natin yung gusto nating mangyari sa liturhiya. Kaya, meron ginagamit na mode pang Easter na masayang masaya, meron ginagamit na mode na pang Advent na masaya, meron ginagamit na mode para sa ordinary season na masaya. Pero 3 magkakaibang kasiyahan yan. Hindi major key lahat yan. Babalikan natin yan sa mga susunod pa nating pagdiskusyon. Dahil dito sa ginagawa natin simula noong 1980, nagkaroon ng pagkakataon yung ating mga kompositor, mga aspiring composers, na magkaroon ng kaliwanagan sa ginagawa nila. Kung nung una, kakanta sila, tugtog sa instrumento,
ite-tape nila, tape pa noon, hindi pa noon recording na MP3. No? Or sa cellphone, pwede na ngayon mag-record. Noon, cassette. Ite-tape pa nila sa cassette, tutugtog sila, at sasabihin lang, ito po yung bagay na kantahin sa panahong ito. Pag napag-aralan na nila yung tinuturo namin sa liturhiya, tsaka yung mga Gregorian chant modes, yung mga effects ng modes na ito, sa kanila na liwanagan sa sarili na may kulang. May kulang yung ginawa nila at pwede pa nilang pagandahin. At ang totoo niyan, sasabihin nila, itatabi ko na lang yan, gagawan lang ako ng bago kasi mas maganda ang magagawa ko base sa kaalamang natutunan ko. Ito yung ginagawa nun sa Institute na kung ating babalikan yung history ng sacred music o liturgical music sa Pilipinas, ito yung dinaanan. Noon, nabubuhay tayo sa saling pakinig. Napakinggan ko, tetengahin ko, tutugtugin ko, aaralin namin. Ngayon, dahil tinuturuan namin silang magsulat ng nota, magbasa ng piyesa, sila na mismong gumagawa ng sarili nilang komposisyon, sariling areglo, para babagay sa loob ng simbahan. Again, marami tayong pwede pag-usapan tungkol sa mga arrangements at saka mga compositions. Ang nais kong bigyan ng diin ngayon is, paano ang nangyayari ng sistema natin ng growth, in development, ng liturgical music sa simbahang Katoliko ng Pilipinas. Matapos nating i-offer yung institute, hindi tumigil sa institute sa Manila. Natuwa sila dahil sa Manila, nakikita nilang nagpo-progress, merong mabilis ang advance ng Manila na ang mga compositions naglalabasa na at ang maganda nito, yung compositions na mga talagang nagsusulat na. Hindi lang nagtetenga lang o tumutugtog lang. Mas nagustuhan ng mga musikerong matuto sila para maitama yung ginagawa nila. At dahil dito, yung ibang bahagi ng Pilipinas, nagkaroon din ng eye-opener sa kanila, gusto rin nila na hindi lamang ang Luzon ang nakikinabang. Kasi ang totoo niyan, matapos naming i-offer to sa Manila, nakakatanggap na kami ng mga estudyante galing sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. Meron sa Zamboanga, meron sa Iloilo, meron sa Cebu, meron sa Tugigaraw, meron sa Vigan, naging buong Pilipinas na. Kaya noong nagaganap ito, dumadami na ang mga estudyante namin, naisip ni Father Anscar Chupungco, noong mga panahon yun, nagbukas sila sa Malaybalay Bukidnon ng Institute of Liturgy. Sinabi niya, bakit hindi mo dalhin dito sa Mindanao yung programa nyo dyan sa Luzon? Bakit Manila lang? Baka naman pwede ka naming maimbita at gumawa kayo ng programa dito sa Mindanao para matulungan namin yung mga taga Mindanao na hindi na kailangan pumunta ng Maynila, gumastos ng malaki para matuto yung mga musikero nila. At doon nagsimula, noong 1990, ang programa namin sa Malaybalay. Si Father Anscar Chupungco, sinabi niya, gusto ko magkaroon ng extensive training ang mga musikero ng Mindanao. Kasi ang daming may talent dito at ang marami naghahanap ng liturgical music program. Kaya dinala namin yung programa namin sa liturgy, sa Malaybalay, inaabot ng 1 buwan. Ang sabi ko, hindi namin kailangan ng 1 buong buwan para matuto ang mga musikero. Kaya namin gawin ng 2 linggo lang, araw-araw, buong araw. Kaya nabuo yung programa namin na 2 weeks. Dati kasi ang programa namin 3 weeks. Pero para sa Malaybalay, 2 weeks, pero inclusive whole day. At tuwang-tuwa yung mga taga Mindanao kasi nung natutunan nila, nagulat sila dun sa mga compositions nila kung paano nila pwede ma-improve. Nung nagkaroon kami, naalala ko yung unang-unang taon namin kay Father Anscar, ang programa namin sa umaga, mga lectures, pagdating ng hapon, mga practicum, kung paano gagawin, at magbibigay kami ng homework. Binahagi namin sa 3, binigyan ng 3 bahagi para sa mga beginners, para sa mga intermediate, para sa mga advanced. Yung beginners, yan yung mga talagang walang-wala na bibigyan namin kayo ng kakayahan na matutong magbasa ng nota at kumanta. Yung mga intermediate, merong background pero kulang pa. Yung mga advanced, ibig sabihin, nagsusulat na sila.
at marunong na silang mag-areglo at marunong silang magbasa. Yung mga nasa third group, yun ang tinutukan ko na maigi para maunawaan nila yung musikam sacram documents. Para pag gumawa sila, nasa likod ng isipan nila yung norms. Hindi lang basta-basta yung alam nilang pamamaraan ng pagsulat ng musika, pero yung norms na meron ang simbahan. Kasi merong mga norms sa simbahan na merong mga estilo ng musika na hindi mo pwedeng gamitin sa loob ng simbahan. Merong mga lengguwahe na hindi mo pwedeng gamitin sa loob ng simbahan. Merong mga pamamaraan ng expression na iniiwasan natin sa simbahan. Kaya nung natutunan nila iyon, nagbago ang pananaw nila at nung bumalik sila sa mga dioceses nila na dala-dala itong piyesang ito, nagulat sila na pwede pa silang gumawa ng higit pa sa ginagawa na nila, higit pa sa tradisyon nila, higit pa sa kakayanan nila. Kaya nung sumunod-sunod na taon, bumabalik yung mga estudyante at gustong-gusto nila yung pinagdadaanan nilang formation. Natutuwa kami kasi ang gusto lang naman namin, linangin ang musikero ng simbahan. Hindi kami gumagawa ng mga musikerong pang-competition, mga musikerong panglaban sa ibang bansa, o maging professional musicians ka. Ang training lang namin sa institute ay ang maging karapat-dapat at mahusay na musikero ng simbahan. Sa ginawa namin iyon, sa nakikita ko sa mga tao ngayon, marami ng mga musikerong nakapakinabang at marami na rin gustong malinang pa ang kanilang kakayahan. Ang totoo niyan, napakarami ng mga composers ngayon dahil marunong sila magsulat. Ang gusto lang namin sana sa institute ay magkaroon ng tama na formation, tamang background, at saka yung tamang kaalaman ng estilo ng pamamaan ng musika para sa simbahan. Sa mga susunod na ating pagtatalakay, ay magkakaroon tayo ng pagkakataon para yung bawat paraan ng paglinang ng musika para sa inang simbahan ay mapakinabangan natin sa ating mga ginagawang liturhiya at mga misa. Maraming salamat, Father, sa napaka-siksik, liglig at umaapaw na topic tungkol sa state of the liturgical music in the Philippines. Meron pong mga ilang katanungan, Father. Una po, papaano po ba nagko-qualify na maging liturgical song? Okay? Pag liturgical song, kinakailangan natin i-qualify yung terms natin, ano? Kasi sa ating instructions, musikam sacram, ang sinasabi sacred music. Base sa instruction ng sacred music, instruction number 4, sacred music is defined as that of which a type of music that glorifies God and sanctifies the faithful. Nagbibigay papuri sa Diyos at nagpapabanal sa mga tagapakinig. Ang liturgical music, qualify natin besides sacred music, ay ang musika na tumutugon sa pangangailangan ng liturhiya. A type of sacred music that is specifically intended to satisfy the needs of the liturgy. Ang ating liturhiya may mga pangangailangan na tugunan at ang liturgical music ay tumutugon doon sa pangangailangan yon. Ang sacred music ay isang malaking tinatawag natin umbrella type of songs that will give glory to God and sanctify the faithful. Pero liturgical music, besides glorifying God and sanctifying the faithful, is specifically intended to satisfy the needs of the liturgy. Halimbawa, entrance hymn. Siyempre, ang entrance hymn, kailangan yan. Hindi ka pwedeng entrance hymn na malungkot o mabagal. Entrance hymn, normally, except Lent, masaya. Kaya meron mga tinutugunan yung musikang iyan para tumugma at umakma sa pangangailangan ng liturhiya. Para naman po, Father, dun sa parte ng misa na consecration, kapag ka po minsan kinakanta ng pari, may tama po ba o maling tono or guidelines kapag kakakantahin ni Father? Okay? Sa consecration, napaka-selan yan, ha? Ang consecration practically is one of the highlights, no, sa ating misa. Pag kumanta ang pari, dapat ang tugon ng tao pakanta rin. Pag kumanta, umawit ang pari, sa lahat ng parte naman ng misa, dapat
di ba sinasagot natin yung forever and ever? Ang sagot, Amen. Lagi may sagot yan. Hindi pwedeng forever and ever. Amen. Hindi pwedeng ganun ang sagot. Kinakailangan pakanta rin. Pag kinanta ng pare ang consecratory prayer, ang ganda-ganda niyan. Dapat may nakahandang awitin din ang itutugon ang kongregasyon o at least ang koro na sana maturuan sa congregation para tugunan yung consecration prayer. Di ba ang nauusong yun Blessed are you Lord? Blessed are you Lord God of all creation. Yung kinakanta na nauso. Tapos ang tinutugon tao, Blessed be God, Blessed be God. That was the best type of music for that particular era kasi yung liturgy, ganun. Ngayon pinalitanin natin ang translation, no? Kinakailangan tayong lumikha ng bagong melody. Meron na mga lumalabas na bagong melody para dyan. At panahon na para aralin natin. Pero pag kinanta ng pari yan, sana maituro natin sa kongregasyon yung corresponding response na pakanta rin ayon doon sa kinanta ng pari. Sunod po, Father, na tanong, yun pong mga love songs naman tuwing pagkatapos po ng kasal o yung mga secular songs, ito po ba ay merong guidelines din or bakit po pinapayagan na kantahin sa loob ng simbahan? Isa pa rin maselan yan. Hindi ko pa nga pag-uusapan sana yan. Pero sige, parang forward, ganito po yan. Sa ibang dioceses, pag nagmi-meeting kami sa federation ng Tagalog-speaking dioceses, sa ibang dioceses, hindi na po pinapayagan ng tinatawag naming secular song. Secular song, mga love songs yan. Under ng category ng secular song ang love songs. Ang kinakanta lang sa loob ng simbahan ay mga sacred songs. No, kung hindi liturgical, at least sacred song. Yung inaawit natin na secular song o love songs after ng kasal, dito na lang sa Manila nagagawa yan. Sa ibang dioceses, mahigpit nilang hindi pinapayagan na umawit ng mga love songs sa loob ng simbahan maski na pagkatapos ng kasal. No? Mahigpit sila. Dapat sacred song ang inyong aawitin kahit sa pictorial matapos ang kasal. Hindi na pinapayagan ng love songs. Pero sa Manila, hindi kami naging masyadong mahigpit. Not unless maglalabas na ng bagong instruction sa Manila na hindi napapayagan yan. Yung love songs, napapayagan lang kasi, nakakalusot yan, kasi tapos na yung liturgical celebration. Tapos na yung misa. Kaya napapayagan. Pero kung titignan natin at kung talaga magpapakatotoo tayo sa requirements natin, merong mga awitin para sa tamang lugar. The right song for the right venue. Sa loob ng simbahan, we should sing sacred songs in the right way that inside the disco houses, we use disco songs. Diba? Hindi naman tayo dapat magpasok ng mga disco songs sa loob ng simbahan dahil hindi naman tayo nagpapasok ng sacred songs sa loob ng disco. Kaya ang tawag doon, the proper song for the proper venue. Doon naman, Father, sa mga awit na sumikat at hindi sumikat, halimbawa po yung mga hindi sumikat, may ibig po bang sabihin na hindi sila angkop sa liturhiya kaya hindi siya sumikat? Kung ang pag-uusapan natin sumikat, yung nagkaroon ng popular following or yung na-accept ng tao, no? Hindi dahil ang isang awitin na naging popular, ibig sabihin, liturgical na siya. Hindi rin porke hindi naging sikat ang isang awitin, hindi siya liturgical. Kasi ang basihan natin ng liturgical, marami tayong pag-uusapan yan, ano? Pero ang shortcut niyan ay, ang liturgical song ay tumutugon sa mga requirements ng liturhiya kung saan ito'y umaayon sa panahon, sa pagdiriwang, sa mga salita, sa paggamit nito sa liturhiya, sa bawat bahagi na inaangkupan ng awitin. Pag hindi nagiging popular isang awitin, ang tingin namin kasi doon, hindi yun ang totoong expression ng puso ng Pilipino sa bahaging yun ng misa o yun sa misang iyon. Kaya hindi nagkakaroon ng popular acceptance ng tao. Siguro,
may kulang o merong dapat gawin para matanggap ng tao at siguro kinakailangan, kumbaga, repackage yung awitin para mas maunawaan ng taong kagandahan nun para sa misa. Father, doon naman po, ano po ang maiipayo ninyo kapag, kasi sinabi niyo po, nabanggit niyo po kanina na music is the universal language at at ito ay communication din. Ano po ang inyong maipapayo doon sa mga choir na kapag ka nagmimisa ay hindi makasabay ang mga sumisimba na parang kumbaga ang comment ay nag-concert na ang choir. Ano po ang inyong maipapayo sa mga choir na ganito ang gawi? Siguro, mahaba-habang paliwanagan yan. Pero again, para tugunan lang muna yung shortcut niyan, ang purpose ng choir sa misa ay first and foremost to lead the congregation in the singing parts of the Mass. Hindi sila dapat, katulad nga, nagko-concertize sa misa at ang mga tao makikinig na nakatingin sa kanila at kulang na lang pumalakpak sa ganda ng kanta nila. Totoo yun, maraming nagaganap ngayon, hanggang ngayon, na ang koro lang ang kumakanta sa misa. At ang mga tao, dahil hindi na alam yung awitin, nakikinig na lang. Para bang nanonood na lang sila ng palabas sa misa. Meron naman tayong tugon dyan. Kung sana magkakaroon ng 5 or 10 minutes before the Mass, kung saan ang koro, kung talagang gusto lang awitin yun dahil yun na naangkop, tuturuan nila ang congregation, yung mga magsisimba, na halimbawa, ito po ang aawitin natin na versyon ng Ama namin sa misang ito. Tapos kakantahin nila yon mga twice or 3 times para matutunan ng tao bago yung misa. Ito yung pinaka mainam na paraan. Pero bakit ba gumagawa ng ganito ang mga koro? Kasi mayroong mga talagang magagaling na music ministry na sinasabi lang ito yung dapat nating awitin kasi itong kantang ito ang angkop sa mga pagbasa at saka sa homilia at saka doon sa gospel. Ngayon, minsan hindi alam ng mga tao yung kantang yun, kailangan i-introduce na natin. Kailangan turuan natin sila para matutunan nila. Tsaka, kung pipili tayo ng awitin, huwag naman tayo umawit ng 4 voices kaagad. O di kaya, yung matataas na hindi naman maabot ng mga nagsisimba. Minsan kasi, dahil magaling ang choir ko, kinakailangan mataas ang klase namin. Bago natin gawin yon, isaalang-alang muna natin yung congregation, yung mga nagsisimba, bago pag alam na nila, magpasikat na tayo. Yung mas mataas at mas mahirap na version. Pero turuan muna natin yung mga tao. Sa pagpili po ba, Father, ng mga awit sa misa, makakatulong po ba kung napag-uusapan ng paring magmimisa at ng koro yung mga aawitin sa misa? Hobo, yun ang pinakamagandang pamamaraan para meron kayong coordination, tawag natin. Ang koro, pag-aaralan nila yung babagay sa misa, at ang pari naman, dahil naghanda rin siya na kanyang gagawin sa misa, maganda bago gawin yung misa, no, yung celebration, sana lapitan muna ng choir o yung coordinator nila, coordinate kay Father, yung presider, na ano po ba ang gusto ninyo? Ito po yung repertoire namin. Ano po ba ang bagay din sa inyo? Anong version ang gusto ninyo para aangkop din kami doon sa ginagawa ninyo. Napakagandang paraan yon para ang pari hindi nadidisorient kasi minsan natataranta din yung pare pag ang kinakanta ng koro iba or yung koro naman nadi-disappoint kasi biglang papasok yung pare kakanta pa naman sana sila. Pero yun ang pinakamagandang paraan para maganda ang magiging produkto ng liturgy ninyo, magkaroon kayo ng coordination between the presider and the coordinator of the choir. Maraming salamat, Father. So, pwede po nating anyayahan ang ating mga manonood para sa susunod na Miyerkules at ang inyo pong huling mensahe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa unang araw na ito. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa musikang, liturhiya para sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. At umasa kayo, gagawin nating makabuluhan at mapapakinabangan ng bawat musikero ng simbahan ang pagtatalakayan na gagawin natin to. Hanggang sa susunod, maraming salamat at basbasan kayo ng Panginoon.